Hi there langga! Welcome back to my channel. For today's video, pag-usapan naman natin yung about sa cash card. Ano nga ba yung cash card? Mga langga, yung cash card, normally, ini-issue to sa, sa payroll accounts. No, ito yung at least 100 pesos lang yung laman para ma-remain active yung account. And hindi siya katulad sa regular savings na may account number ka, tapos may card number din. So, si card number and the account number, link lang, yung card mo is linked doon sa account. So, for the cash card, cash card number lang ang meron ka. So, what if naka-encounter ka ng problema? Like, nakalimutan mo yung PIN, na-block yung card mo, or expired yung card, and whatever problem yung ma-encounter mo, no? Ano ang mangyayari sa laman? Anong mangyayari sa pera? Paano mo siya withdrawin? Take note mga langga, yung cash card, majority sa bangko, yung cash card, hindi na over-the-counter withdraw yung laman or yung pera nung nasa cash card. I'm saying na majority kasi syempre hindi lahat, alam ko, no, hindi lahat ng bangko regarding sa cash card, alam ko. I'm saying, most of the banks na alam ko, hindi talaga na withdraw over the counter yung laman ng cash card. So, ano ang dapat mong gawin? Ano ang dapat nating gawin kapag naka-encounter tayo ng problem sa cash card natin? Okay. For example, yun nga, expired, tapos na-block, whatever. Ang gagawin mo, punta ka sa branch. Any branch. Kasi normally si cash card, hindi naman yan nagre-require na kailangan doon lang. Hindi. Any branch, punta ka, present ka of course ng ID. Lagi ko sinasabi magdala ng ID. Tapos, mag-request kayo ng card replacement. So, hindi nga siya katulad sa savings na kapag nagpa-replace ka ng card mo, automatically, nakalink na siya dun sa account. Hindi po ganun. Ang mangyayari, magre-request ka ng card replacement and then, i-advise ka ni bank kung ano yung gagawin or inform mo sila na pwede po bang pa-transfer yung laman nung card, yung laman ng nasa lumang card papunta sa bago. So, normally kahit hindi mo sabihin, ginagawa nila yon. Pero para makasigurado ka, banggitin mo na kaya po ako nagpapapalit ng cash card ko kasi may laman po itong luma. So, pakilipat na lang po para ma-withdraw ko. Ganon. So, for the fee, hindi ko alam kung magkano yung babayaran mo, pero hindi naman siya abutin ng 500. So, minimal amount lang din yung card replacement fee. So, the better pa din na magtanong ka sa bangko mo. Like I've said, kapag nagka-problema ka sa cash card, punta ka sa branch. Kasi si customer service, kapag tumawag ka sa customer service ng bank na yan, ganun din yung advice sa'yo, punta ka sa branch. Okay? So, paano kapag yung cash card na yan is in-issue ng company sa'yo? So, itong company na to, inabutan ka ng cash card. Anong gagawin mo? Technically, ikaw na yung may-ari ng account na yon. So, kahit in-issue siya ng company sa'yo, kung gusto mo na idaan sa kumpanya nyo, sa finance nyo or sa accounting, sa HR, ganun, pwede. Pero, ang i-advise lang naman nila sa'yo is pumunta ka ng branch. Kasi kahit ba ipadaan mo sa company, hindi nila automatically malilipat yung laman. Kasi ang maglilipat lang nun is si bangko. So, whether issue yan ng company mo sa'yo or ikaw mismo yung personally nag-apply sa cash card na yan. Yes, mga langga, initially na-mention ko, normally sa payroll siya. Pero may mga cash card na, kasi si cash card, para siyang wallet lang eh. So, pwede kang mag-apply. May mga bangko na nag-o-offer ng cash card lang. Pwede kang mag-apply sa kanila or mag-avail nun. So, it's either issue siya ng company or ikaw mismo yung personal nag-purchase niyan sa branch or sa bangko. Punta ka sa branch or sa bangko if ever naka-encounter ka ng problema sa cash card mo. Yung bangko lagi ang makakatulong sa'yo with regards dun sa account mo or sa cash card mo. Okay? Malinaw? Ano pa ba yung possible na problem sa cash card? Usually, yun lang naman yung nakikita kong questions dito sa
mga videos natin and na-encounter namin sa branch, no? Normally, blocked. Tapos di kaya expired, hindi napansin. Kapag kunwari, sobrang tagal na hindi mo nagagamit, iniisip mo, pwede pa kaya to? Kasi gusto ko mag-save eh. Ang pwede mong gawin, punta ka sa branch, ipa-check mo. Kung pwede, okay, proceed, pwede mong gamitin. Pag hindi na pwede, magtanong ka kung pwede ka mag-avail ng bago. Pero I suggest mga langga, much better regular savings account yung i-open natin para magamit natin siya online banking, pwede natin siya magamit sa tapos ma-maximize mo yung savings na pwede mong i-save. Kasi sa cash card, may limit lang. Hindi siya up to how much, magkano, ganito, ganyan, hindi. May limit lang siya. So, I suggest, kung kaya mo naman mag-open ng regular savings account na lang i-open mo. So, kung kunwari, hindi talaga kaya, okay lang naman, wala namang problema yun. Nasa sayo pa rin naman, nakadepende pa rin yan sa capacity mo. So, that's it mga langga, naway nakatulong itong video natin. And, again, if hindi ka pa nakasubscribe sa channel na to, please do subscribe. Hit mo yung like if meron ka natutunan, and then hit mo yung notification bell. And, kung pwede pong i-share natin siya sa mga kakilala natin or kung kanino man, please do so. And, yun mga langga. And, hit the notification bell para ma-notify kayo sa aking mga bagong videos. And see you again on my next video. Bye-bye!